Bakit po ang Iglesia ni Cristo ay hindi nagdiriwang ng Christmas o Pasko tuwing December 25? Hindi ba't ito ay kaarawan ng kapanganakan ni Cristo? Ang mga Kristiyano po ba noong unang siglo ay nagdiwang din ito? Kapatid na Christian, tunay na kaarawan ba ng Panginoong Kristo ang ipinagdiriwang na Pasko ng Iglesia Katolika at ng Protestante tuwing Disyembre 25 at anong uring pagdiriwang ba ang tungkol sa isinasagawang Pasko ng Katoliko at ng Protestante? Ang sagot po, kapatid na Romel, sa tanong na yan ay babasahin po natin sa isang aklat Katoliko. Opo. Ito po, mga kaibigan, ay pinamagatang Handbook of Christian Feasts and Customs. Sinulat po ng isang paring Jesuita na si Francis Weiser. At ito po ay may nihilobstat ni Michael Noonan at imprimatur ni Richard Cushing. Sa pagkakasalin po sa Pilipino, ganito po ang mababasa. Nasabi na sa ilang pagkakataon na ang natibidad o kapanganakan ni Jesus ay isa lamang isinakristiyanong kapistahang pagano. Mga kaibigan, ayon po sa aklat Katoliko, ang tungkol daw, kapatid na Romel, sa kapanganakan ng Panginoong Jesus na ipinagdiriwang po ng marami tuwing Opo. Disyembre 25 ay isa raw isinakristiyanong pagdiriwang o kapistahang pagano. Kaya natitiyak natin, kapatid na Romel, hindi ito orihinal na gawain o pagdiriwang ng mga Kristiyano, kundi ito ay gawain at pistang pagano. Kung ito, kapatid na Christian, ay tunay, tunay na pagdiriwang na pang-Kristiyano, dapat lang na ito ay ipagdiwang ng lahat ng tao. Pero ano ang katunayan pa, kapatid na Christian, na yung kapistahan na yan, yung ika-25 ng Disyembre, ay hindi tunay na pagdiriwang na Kristiyano, kundi yan ay galing sa mga pagano. Dito rin po sa aklat Katoliko na ating binasa, kapatid na Romel, ay itutuloy lang po natin, mga kaibigan. Ang pagkakapili sa ika-25 ng Disyembre ay naimpluwensyahan ng katotohanan ang mga Romano. Mula sa panahon ni Emperador Aureliano taong 275 ay ipinagdiwang ang kapistahan ng Diyos na araw, Sol Invictus, ang hindi mapananaigang araw sa araw na yon. Ang ika-25 ng Disyembre ay tinawag na Araw ng Kapanganakan ng Araw at idinaos sa buong imperyo ang mga dakilang paganong pagdiriwang na pangrelihiyon ng kultong Mitraiko. Mga kaibigan, ayon po sa aklat Katoliko, ang pagdiriwang pagano tuwing Disyembre 25 ay piyesta ng mga pagano na sabi rito, kapatid na Romel, ang ipinagdiriwang ay ang kanilang Diyos na araw, na ang pangalan po ay Sol Invictus o ang hindi mapananaigang araw. Kaya sinabi rin po sa aklat na ang Disyembre 25 ay tinatawag na araw ng kapanganakan ng araw na sa panahong ito, kapatid na Romel at mga kaibigan, idinaraos ang malalaking pangrelihiyon na pagdiriwang na pagano. Baka ang itanong nila, kapatid na Christian, Opo. kung tutol tayo doon sa petsa, bakit maging sa iba't ibang gawain ng Pasko ay hindi rin tayo nakikiisa? Ang dahilan po, kapatid na Romel at mga kaibigan, hindi lang po ang petsa ang kinuha nila sa mga pagano, kundi maging ang iba't ibang mga gawain na nakapaloob dito. Ang katunayan po, mga kaibigan, ay mababasa po natin sa pag-aaral na ginawa ni Alexander Hislop sa aklat na pinamagatang The Two Babylons or the Papal Worship, sa pahina 97, ganito po ang ating mababasa sa pagkakasali na po sa Pilipino. Ang mga kandila sa ilang bahagi ng Inglaterra na sinisindahan tuwing bisperas ng Pasko at ginagamit sa buong panahon ng pagdiriwang
ay sinisindihan din ng mga pagano sa bisperas ng kapistahan ng Diyos ng Babylonia upang parangalan siya sapagkat isa sa mga mapagkakakilanlang kaibahan ng pagsamba sa Kanya ang magkaroon ng mga sinisindihang kandila sa kanilang mga dambana. Ang Christmas tree na ngayon ay lubhang pangkaraniwan na sa atin ay pangkaraniwan din sa paganong Roma at paganong Ehipto. Kapatid na Romel, ayon po sa aklat na ito, ang mga kandila na sinisindihan tuwing bisperas ng Pasko at ginagamit din sa buong panahon ng pagdiriwang, ito raw ay sinisindihan din ng mga pagano sa bisperas ng kapistahan ng Diyos ng Babylonia para parangalan siya. At yung tinatawag na Christmas tree na ngayon ay lubhang popular na, ito raw po kapatid na Romel ay pangkaraniwan na rin sa paganong Roma at sa paganong Ehipto. Batay pa rin sa iba pang nagsipagsuri, kapatid na Christian, ano pa ang sinasabi nila tungkol naman dyan sa Christmas tree? Ang babasahin po natin sa pagkakataong ito, kapatid na Romel, ay ang Collier's Encyclopedia sa Volume 6 sa pahina 404 sa pagkakasali na po sa Pilipino natin babasahin. Ang ilan sa mga otoridad ay itinuturing ang Christmas tree na isang namalaging umiiral na labi ng pagsamba sa puno ng mga pagano at tinatalunton ito sa matandang Roma at Ehipto. Mga kaibigan, batay po sa aklat na ito, sa pag-aaral na isinagawa, yung tinatawag po na Christmas tree, yun daw kapatid na Romel ay isang namalaging umiiral na labi ng pagsamba sa puno ng mga pagano. At ito raw ay matatalunton sa panahon ng matandang Roma at Ehipto. Kaya kapatid na Romel, hindi lamang po ang petsa ng tinatawag nila na Pasko ang mula po sa paganismo, kundi maging ang mga gawain at mga bagay na may kaugnayan dito ay galing din po sa paganismo. Baka sabihin ng iba, kapatid na Christian, ay wala naman sigurong masama kung ang gawain ay mula sa pagano, kung ang pag-uukulan naman ito ay paglilingkod sa Panginoon Diyos at sa Panginoong Sokristo. Kapatid na Romel at mga kaibigan, dapat po ang mga gawain o paglilingkod sa Panginoon Diyos at sa ating Panginoon Sokristo dapat po ay galing sa Biblia na siyang tinutupad ng mga Kristiyano at hindi po mula sa mga gawaing pagano. At ang isa pa kapatid na Romel ay meron pong binabanggit ang Biblia tungkol sa mga taong pagano. Ngayon po ay mababasa natin mga kaibigan dito po sa Efeso sa 4:17 hanggang sa 19. Kaya't ito ang masasabi ko sa pangalan ng Panginoon, huwag na kayong mamuhay na gaya ng mga paganong walang kabuluhan ang mga iniisip at nadirimlan ang kaisipan dahil wala silang pagkaunawa at matigas ang kanilang puso. Hiwalay sila sa buhay na mula sa Diyos. Manhid na sila at isinuko ang kanilang mga sarili sa malalaswang gawain. Nasugapan na sila sa paggawa ng lahat ng karumihan. Mga kaibigan, ito po ang sinasabi ng banal na kasulatan tungkol sa mga pagano. Ang sabi po, wala anyang kabuluhan ang mga iniisip at nadirimlan ang kanilang kaisipan. Wala silang pagkaunawa, matigas ang kanilang puso, manhid at isinuko ang kanilang sarili sa malalaswang gawain. Nasugapa sila sa paggawa ng lahat ng karumihan at hiwalayan niya sila sa buhay na mula sa Diyos. Liwanagin po natin yung bahaging yon. Ano po ang ibig sabihin, kapatid na Christian, na ang mga pagano ay
hiwalay sa buhay na mula sa Diyos. Doon pa rin po sa sulat ni Apostol Pablo, kapatid na Romel at mga Opo. kaibigan, sa mga taga-Efeso, dito naman po sa 2:11 hanggang 12, ganito po ang ating mababasa. Alalahanin ninyong kayo'y dating mga pagano. Hiwalay kayo noon kay Kristo at hindi kabilang sa Israel. Wala kayong bahagi sa tipan at pangako ng Diyos sa kanila. Wala kayong Diyos o pag-asa sa kaligtasan. Ang mga pagano, mga kaibigan, ayon po sa Biblia, ay walang Diyos at walang pag-asa sa kaligtasan. Kaya kapatid na Romel, ang sino man po na tutulad sa kanilang mga maling gawain ay hindi rin po nababanal at hindi po maliligtas. Baka sabihin naman ng iba kapatid na Christian, oo nga, galing sa gawaing pagano, pero ang nasa puso naman nila ay para paglingkuran ang Panginoon Diyos. Kapatid na Romel, bagamat nasa puso nila na paglingkuran ang Panginoon Diyos, pero mga kaibigan, kung nakasalig naman po sa mga gawaing pagano, ay hindi rin tunay na Diyos ang kanilang napaglilingkuran at nasasamba, kapatid na Romel, Opo. kundi mga Diyos-Diyosa na po, mga kaibigan. Ang katunayan ay mababasa po natin sa Biblia sa awit 106, 35 hanggang 36, ganito po ang nakasulat. Sa halip na sundin ang utos ng Diyos, bagkus nakisama at maling gawain ng mga pagano ang sinunod nila. Ang Diyos-Diyusan ang sinamba nila at pinaglingkuran. Sa ginawang ito, sila ang nagkamit ng kaparusahan. Mga kaibigan, napakaliwanag po na ang pakikisama sa mga gawaing pagano ay hindi po pagsunod sa kautusan ng Panginoon Diyos. Kaya kung ang nasa puso man ng isang tao, kapatid na Romel, ay paglingkuran ang Panginoon Diyos. Opo. Subalit, gawaing pagano naman, ang sinusunod niya, ang ganun kapatid na Romel, ay hindi po nakasisiya sa ating Panginoon Diyos. At tiniyak po ng Biblia na ang makakamit nila ay kaparusahan. Mga kaibigan, ang isa pa pong tanong ni Mr. Rodolfo ay kung nagdiwang daw ang mga unang Kristiyano ng Christmas o Pasko. Yan po ang aming sasagutin sa aming pagbabalik. Diyan lamang po kayo. Kapatid na Romel, ang isa pang tanong ni Ginoong Rodolfo ay kung nagdiwang daw ba ng Christmas o Pasko ang mga unang Kristiyano. Ang sagot, kapatid na Christian, ay babasahin natin dito sa isang aklat ng Iglesia Katolika Opo. na pinamagatang The Externals of the Catholic Church na isinulat po ng kanilang pare na ang pangalan ay si John Sullivan sa pagkakaliwat na po sa Filipino. Pagdiriwang sa mga unang panahon, gaano katanda ang araw ng Pasko? Natural lamang na iisipin ng sinuman na ang anibersaryo ng isang napakadakilang pangyayari tulad ng kapanganakan ng anak ng Diyos ay maaaring naging isang araw ng pangrelihiyong kasayahan mula sa mga kauna-unahang taon ng Iglesia. Ngunit malinaw na hindi ganito ang nangyari. Walang banggit nito sa alinmang pinakamatatandang mga talaan ng mga kapistahan ng Iglesia. Mga kaibigan, ito po ang patotoo ng nagsuri. Wala anyang banggit sa alinmang talaan ng mga gawain ng Iglesia ang tungkol sa Pasko na Disyembre 25 na di umano ay kapanganakan daw ng Panginoong Sokristo. Sa Biblia, higit sa lahat, kapatid na Christian, Opo. ay wala tayong mababasa na petsa ng kapanganakan ng ating Panginoong Sokristo,
Kaya mga kaibigan, wala rin po tayong mababasa sa Biblia na ipinagdiwang ng mga Kristiyano noong unang siglo ang kapanganakan ng Panginoong Kristo o kaya ay nagkaroon sila ng takdang petsa ng pagdiriwang nito at mga gawaing katulad ng ginagawa ng mga pagdiriwang ngayon. Kapatid na Romel, noon po bang pasimula ay Disyembre 25 kaagad ang itinakdang petsa ng Iglesia Katolika na pagdiriwang ng kapanganakan ng Panginoong Kristo? Ang babasahin natin ay ito ring aklat na ipinakilala na natin sa kanila. Nagkaroon ng isang malaking pagkakaiba-iba ng palagay sa hanay ng matatandang autoridad ukol sa kapanganakan ng ating pinagpalang tagapagligtas. Maraming mga manunulat, lalo na ang kabilang sa iglesyang nasa silangan, ang nagtakda ng ganap na naiibang kapanahunan ng taon kaysa sa ipinagdiriwang sa kasalukuyan. Binabanggit ni San Clemente ng Alejandria ang ilan na nagtakda nito sa ika-20 ng Abril o sa ika-20 ng Mayo at isang lubhang karaniwang paniniwala sa silangan na ang ating Panginoon ay ipinanganak ng ika-6 ng Enero. Sa bahagi ng iglesia na sumusunod sa ritong Latino, ang pagdiriwang ng Pasko sa ika-25 ng Disyembre ay pinasimulan. Maaring noong may kalagitnaan ng ika-4 na siglo, isang matandang tradisyon ang nagtakda ng araw na yaon na maaaring petsa ng dakilang hiwaga ng kapanganakan ni Kristo. Binabanggit ni San Agustin na ito ay tinatanggap na sa kanyang kapanahunan at sa mga taong 380 ang mga iglesia sa silangan ay sinimulang ipagdiwang ang kapanganakan ng ating manunubos sa gayunding petsa. Mga kaibigan, bago po maging Disyembre 25, ang kapanganakan daw ng Panginoong Kristo ay ipinagdiwang ito noong unang panahon, kapatid na Christian, sa mga petsang Abril 20, Mayo 20 at may pagkakataong Enero 6. Kailan po naging Disyembre 25, kapatid na Romel? Batay sa binasa nating aklat nila, kapatid na Christian, mga kaibigan, ipinalalagay po na sa may kalagitnaan na ng ika-4 na siglo nang magpasimula ang pagdiriwang ng tinaguriang Pasko sa petsang Disyembre 25. At sa silangan, noong mga taon anyang 380 na nagsimula ang ipagdiwang sa gayunding petsa. Bakit kaya, kapatid na Romel, sa simula ay nagkaiba-iba ang itinakdang petsa ng kapanganakan ng Panginoong Kristo? Ang pasasagutin natin, kapatid na Christian, ay isang aklat. Ito ay pinabagatang Paganism to Christianity in the Roman Empire. Ito ay isinulat ni Walter Woodburn Hyde. Pakinggan natin, mga kaibigan, sa pahina 249 sa pagkakaliwat na po sa Filipino. Ang pinakamalaganap na alamat sa kakristyanuhan ay ang Pasko. Yaong mga taong naniniwala na kasaysayan ang istorya ng pagkapanganak sa Bethlehem ay kapag karakang tinatanggap ang tradisyonal na petsa ng kapanganakan ni Kristo. Subalit, ang lahat ng mga sangay ng iglesia ay sumasang-ayon na walang datos na umiiral upang matiyak ang araw, buwan o taon ng pangyayari. May gayong kapistahan na ipinagdiriwang noong panahon ng mga apostol o mga panahong kamamatay pa lamang ng mga apostol. Ayon dito sa aklat na ating binasa, kapatid na Christian, mga kaibigan, wala pong datos na umiiral upang matiyak ang araw, buwan o taon ng pangyayari o may gayong kapistahang ipinagdiriwang noong panahon ng mga apostol
o mga panahong pagkamatay pa lamang ng mga apostol. Wala pong talang mapagkukunan, mga kaibigan, upang matiyak ang petsa ng kapanganakan ng Panginoong Sukristo sapagkat, kapatid na Christian, wala naman talagang nakasulat sa Biblia na petsa ng kanyang kapanganakan. Sino kaya ang nagtakda, kapatid na Romel, ng Disyembre 25 bilang araw ng kapanganakan daw ng ating Panginoong Sukristo? Ang pasasagutin natin ay ang Iglesia Katolika na rin mismo. Dito po sa aklat na pag-aari ng Iglesia Katolika, pinamagatang The Handbook of Catholic Practices, isinulat po ito ng kanilang madre. Ang pangalan ay M. Catherine Frederick. Dito po sa pahina 176 sa pagkakaliwat na po sa ating wika. Dati ang Pasko ay ipinagdiriwang ng Enero 6. Ngunit sa pagsisimula ng ika-4 na siglo, ang petsa ay pinalitan ng Disyembre 25 ni Papa Julio I. Yayamang ang tunay na petsa ay hindi pa na itatakda. Sa makatuwid, mga kaibigan, ang may malaking kinalaman po sa petsa na tinatawag na Pasko ngayon ay ang Papa ng Iglesia Katolika na si Julio I. Kung gayon, ang petsa, kapatid na Christian, na tinatawag na Pasko ng Iglesia Katolika at ng mga Protestante at maging ng iba't iba pang mga gawaing nakapaloob dito ay hindi po aral ng Panginoon Diyos na nakasulat sa Biblia. Kundi ito, mga kaibigan, ay katha lamang po ng mga tao batay sa mga kapistahan at mga gawang pagano. Bakit po hindi dapat makiisa, kapatid na Romel, sa mga pagdiriwang pangreliyon na ang batayan ay ginawa o katha lamang ng mga tao? Ang babasahin natin ngayon, kapatid na Christian, ay Biblia na. Ito ay ang salita ng buhay. Pagtuturo ng mga apostol, dito po sa aklat ng Tito sa 1, ang talata ay 14, ganito po ang pagtuturo ng Biblia sa atin. At upang maalis ang hilig nila sa mga alamat ng mga Hudyo at mga kautusan ng mga tao na nagliligaw lamang sa kanila mula sa katotohanan. Ayon po kay Apostol Pablo, kapatid na Christian, dapat maalisan niya ang hilig sa mga alamat at mga kautusan lamang ng mga tao sapagkat ang gayon-an niya ay magliligaw sa tao mula sa katotohanan. Kaya mga kaibigan, ang pakikiisa po sa pagdiriwang at mga gawain ukol sa tinatawag na Christmas o Pasko ay pagsunod po sa kautusan ng mga tao at mga gawaing pagano. At hindi po ito pagsunod sa katotohanan ng nakasulat sa Biblia. Ito po ang dahilan kung bakit ang Iglesia ni Cristo ay hindi po nagdiriwang at hindi nakikiisa sa tinatawag na Christmas o Pasko ng Iglesia Katolika at ng Iglesia Protestante. Mga kaibigan, kailanman ay wala kaming layunin na makapanakit ng damdamin ng sinuman sa aming ginagawang pagtalakay, kundi sinasagot lamang po namin sa pamamagitan ng Biblia ang mga katanungan ng ating mga kababayan upang mabuksan ang kanilang puso at isipan sa liwanag ng mga katotohanan ng Biblia para sama-sama po nating magawa na tuntunin ang tamang daan at makarating tayong lahat sa kaligtasan.